Muntik nang makakuha ng cash subsidy mula sa pamahalang lungsod ng Pasig ang isang opisyal ng barangay mula Quezon City sa distribusyon ng cash subsidy noong August 20 sa West Bank, Pasig. Nabatid na iginiit ng naturang opisyal na may pag-aari umano siya sa lugar na gigibain sa Barangay Santolan, Pasig para bigyan daan ang flood control project ng gobyerno. Subalit matapos ang verifikasyon, lumabas na hindi siya kwalipikado dahil hindi siya residente ng Pasig at sa halip ay isang opisyal pa ng barangay sa Quezon City. Para po protektahan din yung pera ng taong bayan, may hinold tayo na isang beneficiary para makakuha ng rental subsidy. So apparently dun sa conduct natin ng investigation, siya ay residente ng barangay Bagong Bayan ng Quezon City. So meron siyang bahay sa Santolan, nagki-claim ng rental subsidy, pero meron kasi tayong itinakda na code of policy. Dapat po 6 months before the conduct ng census ay doon siya nakatira. So nagkaroon tayo ng dalawang census, February at September. Sa investigation natin, hindi siya nakatira magmula ng 2013. Pasok siya ron sa disqualification kasi matagal na po siyang hindi nakatira, kahit na po property niya yon. So nadiskubre natin na siya ay until now ay kagawad pa rin ng barangay sa Quezon City, sa barangay Bagong Bayan. Bawal na yung pagpapaupa. Nagpapaupa ka dahil binili mo yung lote. Pinasabihan na namin na bawal na yung mga ganun, araw-araw, linggo-linggo, may notice na. Ngayon, sabi daw allegedly sa kanya ng presidente, pwede yung ganun kahit wala ka na. Pwede naman talaga. Kaya lang sa estado niya, official siya ng barangay Bagong Bayan ng Quezon City. Ibig sabihin, hindi ka qualified. Dahil alam mo na ang batas nito, kailangan ito, batas na para sa mga pabahay at tulong ng gobyerno para sa tagalungsod ng Pasig. Hindi ito tagalungsod ng Pasig. Sana naintindihan mo bilang opisyal ng barangay. Binibigyan ng tulong yung mga gustong manirahan sa Pasig at yung mga nakatira pa sa Pasig, nabigyan ng rental subsidy para after yung rental na yun at tapos na yung pabahay, lilipat sila doon. Siyang hindi nalilipatan. Anong gagawin niya doon? May bahay na sila sa Quezon City. Dahil dito nagprotesta ang naturang opisyal kaya't agad na rumisponde ang Action Line Office ng Pasig City upang ipaliwanag ang sitwasyon. Sabi nga niya sa akin, naiintindihan daw niya. Sabi ko, paano mo naiintindihan? Bigyan mo ko na. Hindi, naiintindihan ko sir kasi pareho lang naman tayo ng batas na sinusunod daw. Kasi pareho kaming LGU. Sabi ko, naiintindihan yun pa naman. Wala, kung bibigay niyo, okay lang. Kung hindi niyo ibibigay. Pero ang nakakatakot doon, kung nakatanggap siya. Kanina, biglang-bigla, sabi niya, hindi niya na kailangan yung pabahay. Ang kailangan na lang daw niya ay yung pera na kukunin na 10,000 yata per month, 9 months. So, 90 na imbis na maibigay po sa mga taga-maralitang tagalusod ng Pasig. Yun yung nakakabahala. Pero siyempre, kung kami at nalaman namin yun, siyempre, i-hold namin siya, papa-questioning. O kaya pwede natin ipa-arrest. So kung ano man ikakaso ng city legal natin o ng ating city government. Ayon sa kinatawan ng Pasig LGU, malinaw umanong wala siyang karapatan sa nasabing subsidy at maituturi pa siyang isang professional squatter. Git naman ni Bong De Leon ng Action Line Pasig, maaari pang arestuhin at sampahan ng kaukulang kaso ang naturang opisyal kung ipipilit nito ang pagkuha ng rental subsidy mula sa gobyerno ng Pasig. Yung tinitirikan ng bahay na binili niya ay pag-aari ng gobyerno at ginagawa niya ay pinagkakakitaan. Ito po yung isa sa mga sukatan para tawaging professional squatter. Ito ay isasalang natin sa National Drive Against Squatting Syndicate ng DSUD at sa atin naman dito sa pamahalang lungsod ng Pasig ay ilalagay natin siya sa Local Committee Against Squatting Syndicate and Professional Squatter para maklear po yung ating side bilang taga-pamahala ng Secretariat ng Local Interagency Committee. Pwede po natin siyang i-consider dahil siya po ay may property sa Santolan pero nakatira siya sa kagawad siya sa Quezon City. So yung kanyang bahay ay ginagawa niyang hanap buhay, pinarerentahan niya. Pwede po kasing i-consider yun as a professional squatting. Wala pong masama doon sa pagbili niya ng property. Ang masama po yung mag-claim ng subsidy na hindi naman siya residente. Yung mga ganyan ay anti-squatting. Pwede natin siya kasuhan noon. Pwede nga siyang kasuhan pa nung economic sabotage kasi kumuha ka ng pera ng gobyerno na hindi ka naman kwalipikado. Depende. Actually, sinasabi ko pwedeng totoo, pwedeng hindi. Haka-haka. Pero ito, yung sa pagkakaintindi ko sa batas, bawal kang kumuha ng pera ng gobyerno, lalong-lalo na wala ka na dito sa lungsod ng Pasig. Pero, buti na lang nakinig siya sa atin, nakinig, pinagsabihan natin, pinangaralan natin, tapos sabi ko kay Sir Joey ng Puso, sa susunod ng LCAS meeting, o kaya yung LIAC,
ipo-voice out namin yan. So, kinakailangan, huwag tayong basta magre-relate kami doon sa isang mga investigation, lalo ng mga HOA lang o ng mga barangay. So, kinakailangan talaga ma-double check natin, triple check. No? Kinakailangan ma-check natin. Although, yun naman very isolated. Isa lang naman yung ganong problema. Kaya lang nakakatakot at nakakabahala dahil alam ng HOA President. Tiniyak ng Pasig LGU na nakalaan ng 8,000 hanggang 10,000 cash subsidy para lamang sa mga lehitimong pamilyang apektado ng demolisyon na sasapat sa 9 na buwang upa bago sila mailipat sa pabahay ng pamahalaan sa parehong barangay. Binibigay po natin ay tulong dahil sila ay apektado ng proyekto. Hindi naman po natin sinasabi na i-shoulder ng national government yung kanilang pangangailangan. Ang sa atin lang po ay matulungan. So yung tulong po na itinakda natin ay dumaan sa tamang proseso. Ito po ay pinag-usapan sa isang talakayan na binubuo na tinatawag nating LIAC, Local Interagency Committee, na kasapi rito ay galing sa iba't ibang ahensya. Meron tayong nakaprepare na housing project ni Mayor Vico Soto na tinatayo ngayon, kasalukuyang ginagawa sa Barangay Santolan. Kaya nga po tayo nagbigay ng subsidy, yung rental subsidy, para po habang ginagawa yung ating housing project ng local government unit ng Pasig, ay mangupahan muna sila. At pag nagawa na po yung ating housing project, ay idadaan po sa process para po mailipat sila doon sa pabahay. 9 months rental subsidy. So ang reckoning period po nung 9 months ay from September hanggang Mayo. Bali 8 months lang po yung construction na. So nagbigay po tayo ng buffer na 1 month para po tulong pa rin sa kanila. Panawagan po doon sa mga kababayan natin sa Santolan, panahon na po para likasin natin yung ating kinatitirikan ng bayan dahil palala po ng palala yung epekto ng climate change at lagi po tayo nabibiktima ng baha. So, kaya po ang ating mayor ay gumagawa ng paraan para po mailipat kayo sa tamang kalalagayan para po sa inyong kaligtasan na rin po. Ang committee po ng LIAC Interagency Committee ay katulad nga po, tumutulong po para po may saayos yung ating mga kababayan sa Santolan. So nagpapasalamat naman ako, talagang very yung ating puso, no? Talagang nakapag-imbestiga maigis. Kaya nagpapasalamat po kami kahit sa inyo na makarating, no? Dito sa ating mga kababayan sa lungsod ng Pasig na open po yung ating opisina sa Action Line Division, sa Puso, sa Urban po, pati sa barangay. Punta po kayo, magtanong po kayo kung ano yung mga kwalifikasyon para po kayo ay maging kwalipikado para sa pabahay at tulong ng gobyerno. Buti na lang may nagsabi dito, 1 o 2, kaya naimbestigahan namin kaagad right there and there. Salamat din sa inyo, pamamagitan ng inyong programa, no, ng iNews Pasig kay Ma'am Luan. Makakarating to sa ating mga kababayan sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat sa inyo. Kaya sa naibigay nyo sa aming konting oras, maiparating namin, ano, na sana ay yung ating ibang mga kababayan dyan na humihingi ng tulong sa Pasig, alam naman po ninyo na talagang kami po ay bukas para tumulong sa lahat po. Pero sana ilagay din natin na kung ano lamang yung dapat na itulong para sa atin, no? Walang palakasan, walang dahil ikaw ay kakilala. Kung talagang ikaw ay dapat tulungan, tutulungan ka po ng lokal na pamahalaan. Ako si Monching para sa latest ng iNews Pasig, Balita Buhay, Pasigenyo.